Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, naging maiksi ang buong araw. Kung pwede nga lang sana, ianyayahan pa ang pinsan ng aking asawa na sa bahay na matulog. Gusto kong masulit ang aming paghaharutan. Matapos namin maihatid si Kuya Mamerto sa kanilang accommodation, pakiramdam ko ang mga lungkot ko'y naibsan. Gayunpaman, hindi pa rin maalis sa aking isipan ang problema ni Kuya Mamerto, ang kanyang pagkatigang. Swerte talaga si Badong ko. Kakalabitin niya sana ako mamaya para mailabas ang init ng katawan ko. Bago kami natulog ay muling nabuksan ang paksa tungkol sa nalalapit na paglipat sa amin ng mag-asawang Mamerto at Patricia. Sa ibabaw ng kama magkayakap kami ni Badong habang hinimas-himas ko pa ang kanyang isang hita. Babes, matagal ba maayos yung pagbeles nila? Tanong ko sa aking mister. Mabilis lang yan babes. Kung sa iyo di ba mabilis lang? Saka nasa Jeddah lang naman si Patricia, kaya mas mabilis lang yan. Sagot naman niya. Ganun ba? Ay dapat pala ayusin na natin tong bahay para pagdating nila ay wala na tayong iniintindi. Suggestion ko naman. Buti lang hindi nakahalata si Badong sa pagiging excited ko sa paglipat na mag-asawa. Oo, sabik ako, pero ang alam niya ay dahil ako ay may nakakasama na, lalo na kay Patricia, na hindi naman nalalayo ang edad sa akin. Pero hindi ko talaga maiwasan ang presensya ng kanyang pinsan. Sa umpisa pa nga lang ng aming mainit na pagtatalik na mag-asaway, bumabalik sa aking isip ang imahe ni Kuya Mamerto. Hindi ko maiwasang banggitin ang pangalan niya tuwing ako'y ihinto sa ginagawa kong pagkain ng ice cream. Babes, bakit hindi pa kaya nagkakabebe sila, Kuya Mamerto? Siguro tulad natin, ini-enjoy din nila ang pagiging couple na. Wika ko sa aking mister. Hindi pa man nakakasagot si Badong sa aking tanong ay muli akong pinagpala ang sundalo niya. Hindi ko naman kailangan ng sagot. Ang sa aking isipan noon ay mabanggit ko lamang si Kuya Mamerto. Labis akong ginaganahan sa ginagawa ko. Alam kong nagugustuhan niyo iyon dahil doon ko din ibinuhos ang aking maling pagnanasa para sa kanyang pinsan. Babes, gusto ko sa ibabaw. Hiling ko pa sa aking asawa. Hindi ko na pinayagang kainin pa ang bibingka na lagi namin ginagawa. Tila gusto ko ng ako ay ayudahin. Umibabaw na ako kagad sa kanyang sundalo. Hinawakan ko ito at ako na mismo ang naghiya sa dapat puntahan ito. Nakatatlong round kami nung gabing yun. 3 round na umatikabong salpukan. Hindi nalalayo ang gabing yun nung una kami magtalik. Nung magsyota pa lamang kami, nakapa sabik na sabik. Hindi na namin nagawa pang magdamit. Nakatulog kami at nagising na walang anumang suot. Gusto ko pa sana ng isa kinabukasan. Subalit kailangan na pumasok ng aking asawa, kaya't nauwi na lang sa pagpapala sa aking sarili. Ilang araw at linggo ang lumipas habang naghihintay ang pinsan ng aking asawa sa pagdating ng kanyang may bahay. Sa aming lugar ay walang mintis ang aming pagkikita. Tuwing Biyernes, hindi ko alam kung nahahalata ni Badong, pero parang mas close pa kami ng kanyang pinsan kesa sa kanila. Sa tingin ko naman ay ayos lang yun. Wala namang masama sa masayang usapan. Hanggang imahinasyonal lang naman. Next week na dadating si Patricia and Sam. Pwede na din daw akong lumipat ng bahay. Wika ni Kuya Mamerto habang kami ay nagme-merienda. Wow, congrats Kuya Mamerto. You know, hahaha, masayang biro ko naman na may halong-along. Hehe, oo nga, sago-sago na ito eh. Biro pa ng pinsan ni Badong. Akala ko ilipas na. Akala ko nakaget over na ako sa mga patiksala ng pinsan ng aking asawa. Pero pakiramdam ko para akong naihi ng mga sandaling bumanat na ng biro si Kuya Mamerto. Sago-sago, ito ang tumatak sa aking isipan. Ganito din kasi ang nabanggit sa akin ni Badong nung una siyang umuwi sa Pilipinas upang magbakasyon. Naalala ko pa dahil talaga namang wagas ang bogli ni Mister sa isang taon namin hindi pagkikita.
Ganito din kaya si Kuya Mamerto. Siguro kung ibang tao ang aming kasama ay medyo bastos talaga. Medyo below the belt, lalo na ako'y babae na kanilang kasama. Pero dahil nga sa pagiging malapit na namin sa isa't isa, ay hindi na ito mahalaga pa. Ang alam ko namang hindi ito binibigyan ng ibang kahulugan ng aking asawa. Kilala niya ako mula pa noong una. Alam niya ang aking trabaho at alam niyang sanay na ako sa mga ganong usapan. Nurse ako at naikwento ko pa din sa kanya ang iba't ibang huwis ng sundalo na aking nakikita. Alam niyang walang mali siya kapag ang usapan ay tungkol sa mga ganong bagay. Kailan mo balak maglipat insan? Para naman matulungan ka namin. Singit naman ang aking asawa. Naku, wag na insan, may sasakyan naman sa kumpanya namin at mga pahinanting ibang lahi. Nasabihan ko na sila nung ililipat ako at sila na din ang tutulong sa akin. Isang bit naman ni Mamerto. Oo nga babes, save mo na lang yung leave mo. Nasa bahay lang naman ako palagi. Kaya kahit anong araw ay pwedeng maglipat si Kuya Mamerto. Sabat ko naman sa kanilang usapan. 2 araw bago dumating si Ray at si Patricia ay naglipat na si Kuya Mamerto. Hindi naman narami ang kanyang gamit. Kaya't saglit lang itong nakapaglipat. 1 oras bago dumating mula sa trabaho ang aking asawa ay muli kami nagkaroon ng pagkakataong magkwentuhan. At syempre kaunting biruan. Hindi ko maiwasan. Hindi ko din alam kung angkop ba ang tanungin siya ng mga ganong personal na katanungan. Ang alam ko lamang sa aking sarili ay nakakatuwa. Lalo pang gumaan ang aking loob sa pinsan ng aking asawa. O insan, halika, merenda tayo. Ang sarap pala magluto ni Kay. No wonder, tumaba ka dito. Hehehe. Biglang wika ni Kuya Mamerto sa aking asawa sa kanyang pagbukas ng pintuan. Oh, tapos na kayo? Sagot naman ni Badong. Ha? Anong tapos na? Sagot ko sa aking asawa. I mean, tapos na ba kayo maglipat at mag-ayos ng gamit ni insan? Paliwanag naman ang aking asawa. Akala ko naman, hehehe, oo babes, tapos na. Eto at naghanda na din ako ng mga kain, tapos kwentuhan lang. Ang dami ko nalaman tungkol sa iyo babes. Pahayag ko sa kanya na parang wala lang. Alam kong alam ng mister na ako'y tapat sa kanya. Pero ang sitwasyon ko'y nagtatalo sa pagitan ng pagiging malandi at ng pagiging napaglaro lamang sa salita at isip. Nahagip din kasi ng aming kwentuhan kanina ang pagiging babaero ni Kuya Mamerto at pinsan niya. Ayos lang sa akin, wala pa naman ako noon. Pero sa bawat buka ng kanyang bibig ay sadya talaga akong nahumaling. Kung babae pa sila noon, siguro hindi rin ako patatalo lalo na ngayon. Noon ay manang ako kung ito rin, pero sa pagiging bukas ng aking isip ay alam ko lang gamitin ang aking sarili. Nagsuot ako noon na maiksing shorts kahit pa ang klima ay malamig. Gusto ko lang malaman kung may lalaki pang kakagat sa aking pain. Sanay na dito si Badong, pero may selos na din siyang nadama o di kaya na may ay sadyang pagprotekta. Hindi ka ba giniginaw babes? Tanong ni Badong sa akin patungkol sa suot kong shorts na maiksi. May dahilan naman ang mister ko sa pag-swipe. Tiyak ko kasing kanina pa ito pinagpepestahan ng kanyang pinsan. Dooy lalong tumaas ang aking tingin sa aking sarili. Hindi pa palalipas ang aking alindog sa mga lalaki. Kahit na alam kong tapat ang magpinsan sa isa't isa ay lalaki din siya. Na makikita lamang ng laman ay alam kong medyo nagkakahulma ang kanilang sundalo. Okay lang babes, kaya pa naman, sagot na lang. Kay Badong, kakaingit talaga, pero ilang araw na lang, may babes na din akong kasama. Singit naman ni Kuya Mamerto sa aming usapang mag-asawa. Babes din ang tawagan nyo? Tanong ko kay Kuya Mamerto. Oo, bakit? Kayo lang ba ang pwedeng gumamit nun? Hehehe. Sagot naman niya sa akin. Ang sarap pala ng pakaramdam kapag ibang lalaki ang tumawag sa iyo ng babes. Nakasanayan na namin tawagan ni Badong. Para bang ako'y muling kinukuryente. Tila nabasa na naman ang aking lagusan. Muling umangat ang aming biruan. Tawanan at hagik-higan. Lalo nang dumiretso na muna si Badong sa aming silid upang siguro'y magbihis. Matapos naman ang ilang saglit, muling bumalik ang aking asawa. Ako'y medyo nabigla.
Tumabi siya sa akin kasabay ang pagakbay at halik sa aking pisnging marikit. Kakaingit naman, bahagi na sambit ng kanyang pinsan. Hehehe, don't worry kuya, tiis na lang. Makakatikim ka na din. Sagot ko naman sa kanya. Alam kong may selos na sa parte ng aking asawa. Bagay na siya na rin namang aking kinasiya. Iba talaga ang pakiramdam na ikay may asawang nagsiselos. Iba rin ang pakiramdam ko lalo na ito ay galing sa kanyang pinsan. Kung hindi pa siguro ako inutusang magluto, ni Badong ay hindi pa ako lilisan. Talaga naman kasing ako nasisiyahan sa aming mga usapan. Magkahalong tuwa at pagnanasa. Insan, swerte mo kay magaling magluto. Si Patricia, walang alam sa kusina. Puro sa kwarto lang ang alam. Narinig kong wika ni Kuya Mamerto kay Badong nang iwan ko na sila sa may sala. Sinadya kong hindi gumawa ng labis na ingay. Sa ganung paraan ay marinig ko man lang ang usapang lalaki sa pagitan ng magpinsan. Alam ko namang ako ang kanilang pinag-uusapan. Naalala ko noon nang kami magsyota pa lamang. Kinukumpara pa kami ni Patricia mula sa kagandahan at maging sa talento sa pagbabanding. Okay na yun insan, at least magaling sa kama. Sagot ng aking asawa tungkol sa hindi pagluluto ni Patricia sa kusina. Oo naman insan, kahit hindi na kami kumain, isolve naman sa sarap. Pabiro pang sagot ni Kuya Mamerto. Sa aking mga narinig sa isip ko'y naglaro ang sari-sari. Hindi ko maiwasang buuin sa aking imahinasyon kung paano magtalik sina Patricia at Kuya Mamerto. Ewan ko kung kasalanan, pero hindi rin nakalagpas sa aking napaglarong isipan kung gaano kalaki ang bagay na yon ni Kuya Mamerto. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.